Magandang araw mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Exoperio, isang antingerong uklat na walang ginawa kundi isipin ang kaligtasan ng kanyang kapwa. Ngunit sa kabilang banda, may isang grupo ng mga babaylan na pilit magbibigay ng kilabot sa kanyang nasasakupan. Ano ang gagawin ni Exoperio para ipaglaban ang kabutihan, kung pati ang grupo niya ng mga antingero na siyang dapat na magiging kasangga niya ay magiging kaalyado ng mga babaylan na naging aswang? Sama-sama po nating tunghayan ang pakikipagsapalaran ni Exoperio na susubok sa kanyang prinsipyo at pananampalataya. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nagkita kami ng babaylan na taga-kabilang bundok. Ninais niya makipagkasundo sa ating grupo para mas mapatibay natin ang ating depensa laban sa mga tulisan na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Ngunit bakit nila naisipan ng ganyan? Simulat sa pulpa, hindi na tayo nagkakaintindihan, hindi ba? Iba ang aral na ating sinusundan at iba rin sa kanila. Kung tutusin, mas malakas pa nga sila kaysa sa atin dahil sila ang nagiging medium sa kalikasan at maging sa mga Diyos. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Exoperio. Alalahanin mong isa rin sila sa mga tumulong sa atin dati para marating natin ang antas na ito. Oo nga, at isa sila sa mga gumabay sa atin para maging mataas ang antas ng ating karunungan. Pero, nung nagawa nilang hukay ng bangkay ng isang sinaunang aswang, alam natin kung ano na ang nangyari sa kanila. Kung nung una, kaibigan natin sila. Ngayon, hindi ko alam kung maituturing pa ba natin silang kasangga. Basta, sasabihin ko sa ating grupo na aanib tayo sa kanila. Iisa lang ang pakay natin sa ngayon, at yun ay ang pangalagaan natin ng ating bayan. May mga bandido, pirata, at mga taong labas ding naghahasik ng takot sa mga kababayan. At huwag mo rin kaliligtaan ang mga aswang at masasamang elemento na nagiging dahilan ng pagkamatay ng halos lahat ng tao sa ating lugar. Kung nung unay mga buntis lang ang kanilang binibiktima, pero ngayon, maging ang mga bata at mga taong naglalakad sa kalye ay hindi na rin ligtas. Kaya nga kailangan nating umanib sa mga babaylan na yon. Kung kasangga natin sila, alam natin kung ano magiging galaw nila at magagawa rin nating pigilan sila kung talagang sila nga ang nambibiktima sa mga tao. Basta ako, hindi ako sasang-ayon o kipag-alyansa sa kanila. Ang pakikipag-alyansa sa kanila ay magiging anay sa ating grupo at unti-unti nila tayong gagawing marupok at mababawasan ang ating depensa. Alalahanin nyo na hindi na sila ang mga babaylang nakagisna natin. Sila'y sumusunod sa yapak ng isang ruha, sinaunang babaylan na naging aswang. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Exoperio. Alalahanin mo ako ang mas matanda sa atin at ako ang itinuturing na pinuno ng ating grupo. Kung ayaw mo sumama at makipag-alyansa sa mga babaylan, tumiwalag ka sa amin at huwag ka na rin magpapakita sa akin. Ngayon, mamili ka. Titiwalag ka sa grupo o makikipag-alyansa ka sa mga babaylan? Natahimik si Exoperio sa naging tanong ng kanyang kasama. Napaisip siya, may kung ano sa loob niyang nagsasabi na nais niyang makipag-alyansa para malaman ang kalakaran ng mga babaylang yon. At may dumidikta rin sa kanyang tumiwalag sa grupo nila. Sige, pumapayag na ako na makipag-alyansa sa kanila. Pero kapag nakakita tayo ng mali sa kanilang ginagawa at nakasalalay rito ang buhay ng mga inosenteng tao, titiwalag tayo at ituturing natin silang mga kalaban. Kung yan ang kagustuhan mo, yan ang masusunod. Pero huwag kang gagawa ng bagay na ikagagalit ko at ng mga babaylan. Dahil pag nagkataon, hindi ako magdadalawang isip na diskomunyonan ka nang wala sa oras.
Basta, kapag may mali sa ginagawa nila, hindi natin dapat na isawalang bahala. Hindi ko ipagpapalit ang aking dignidad at kalinisan ng budi para lang sa kung anumang kapangyarihan at karunungan. Pagkatapos ng kanilang naging usapan, nagpasya na sina Exuperio at Minesio na sabihin sa iba nilang mga kasamaan ang kanilang binabalak. Tuwang-tuwa naman ang mga yon dahil makakaalis na sila sa kanilang kuta. Alam din nilang mas madadagdagan pa ang kanilang kaalaman kung aanib sila sa mga babaylan. Huwag muna kayo magsaya mga kasama. Aanib tayo sa kanila. Pero sa oras na hindi tama ang kanilang patakaran at kung gumagamit sila ng mga kaliwang aral, kailangan natin silang ituring na kalaban. Hindi dapat natin payagan na lamunin tayo ng kadiliman. Dahil pagdating sa langit, magiging walang silbi ang mga tangan nating anting-anting at butya. Basta mga kasama, gagawin natin ang mga bagay na alam natin magpapayabong pa sa ating karunungan. Pero wag din natin kalimutan kung sino tayo. Ang mga babay lang yun ay iba sa atin at kailangan din natin mag-ingat sa kanila. Hindi natin alam kung ano ang takbo ng kanilang mga utak. Sumang-ayon ang lahat ng mga kasama ni na Exuperio. Nang gabi rin yun, inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa isang paglalakbay. Kinakailangan nilang makarating sa bundok kung saan kumukuta ang mga babaylan. Inihanda na rin ni Exuperio ang mga agimat at anting-anting niya. Sinigurado niyang kumpleto ito at walang naiwan. Noong tuluyan na nilang naihanda ang kanilang mga sarili, nagsimula silang maglakbay. Nang mga sandaling yon, nakahilera silang mga antingero na nasa 13 ang bilang. Habang naglalakad sila paalis sa kanilang kuta, kung ano-ano na ang kanilang napagkikwentuhan, ang iilan sa mga kasamahan ni Exuperio ay malakas ang paniniwalang hindi mga aswang ang mga babaylan. Samantalang may iilan din na sang-ayon sa naging ideya ni Exuperio, nagkasundo silang lahat na kailangan nilang mag-ingat sa mga babaylan at hindi dapat nila pagkatiwalaan ito ng lubos. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam sila ng kakaibang enerhiya sa paligid. Tumigil muna tayo at na makapagpahinga. Mukhang may hindi magandang enerhiya sa paligid. Kailangan masiguro natin ang ating kaligtasan. Kapag nakapagpahinga na kayo, halugugin niyo ang paligid. Exuperio, mauna ka at alamin mo kung may panganib na nakaambas sa atin. Sige, Minesio. Titignan ko ang ating dadaanan para makasigurado. Mas maigi nang malaman natin kung may bantabang naroroon sa paligid. Mahirap na. Baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Pagkatapos niyang magwika, inihanda niya ang kanyang itak. Umusal na rin siya ng dasal para sa kanyang sarili at nag-orasyon na rin siya para sa tagabulag. Alam ni Exuperio na kailangan niyang maghanda dahil gabi noon at maraming mga elemento ang posibleng susugod sa kanya. Nagpasya na siyang umalis. Naging mabilis ang kanyang paglalakad habang pinakikiramdaman niya ang buong paligid. Noong nakalalayo na siya sa kanyang mga kasama, wala na siyang naramdamang kakaiba. Akmang babalik na sana siya nang sa hindi niya inaasahan may narinig siyang igik ng baboy. Minabuti niyang itaas ang hawak niyang sulo para mas malawak ang maabot ng liwanag nito. Walang ano-ano, may nakita siyang isang kulay itim na baboy ramo na may nagbabagang mga mata. Bunsod nito, sinadya niyang magpakita sa nilalang na yon para alamin kung isa itong banta para sa kanila. Sige, kung talagang matibay ang loob mo, sumugod ka sa kinatatayuan ko at magpambuno tayong dalawa. Hindi ko aatrasan ang mga kagaya mo. Titiyakin kong mamamatay ka ngayon din dito. Matapos magwika ni Exuperio, mabilis na tumakbo ang baboy ramo na may nagbabagang mga mata para sugurin siya. Mas pinili niyang wag hugutin ang kanyang itak, nang sa gayoy malabanan niya ng mano-mano ang naturang aswang. Habang nasa ganong sitwasyon siya, nag-init ang pakiramdam ni Exuperio, tanda na may panganib na nakaamba sa kanya. Pagkalapit ng aswang, nagpambuno silang dalawa. Hindi ininda ni Exuperio ang dulas ng katawan nito.
sapagkat nagagawa pa rin niyang mahawakan ang nilalang. Walang silbi ang dulas ng katawan mo. Ngayon, aalamin natin kung hanggang saan ang iyong kakayahan. Marahil mas madulas at mabilis ka dahil isa kang aswang. Pero, kaya kitang hulihin kung gugustuhin ko. Igik at angil ang nagawa ng baboy ramo habang sinusubukan niyang ibuwal sa lupa si Exoperio at itarak sa tiyan o tadyang nito ang kanyang mga pangil. Humugot naman ng kanyang lakas ang antingero. Umusal siya ng isang lihim na kataga, sabay padyak ng 3 beses sa lupa. Pagkatapos niyang gawin ito, tinapik niya ang aswang at walang kahirap-hirap na binuhat. Nang mapansin niyang nagpupumiglas ang aswang, walang pagdadalawang isip niya itong ibinalibag. Ito ang dapat sa'yo! Kung ako sana sa'yo, hindi na ako humarang sa daraanan namin. Ano bang binabalak mo, ha? Tatambangan mo kami? Diablong buang ka! Napaungol ng malakas ang baboy ramo nang bumagsak siya sa lupa. Kitang-kita ni Exoperio kung paano ito nagpalit ng kanyang anyo. Mula sa isang baboy ramo, naging isa itong mabalahibong tao na may nagbabagang mga mata at mahahabang mga braso at binti. Napaangil ito at napangisi kay Exoperio. Sa isang pagkisap ng mga mata ng antingero, mabilis na tumakbo ang aswang para atakihin siya. Hindi naman nag-alangan si Exoperio at sinalubong niya ito ng kanyang kamao. Dahil may orasyon sa suntok na ginagamit ang antingero, tumilapon ang aswang at napasubsob sa lupa. Sige! Bumangon ka! Bakit umaaligid ka sa amin, ha? Sino nag-utos sa'yo? Muling bumangon ang aswang. Napatitig siya ng mabalasik kay Exoperio habang nakangisi. Nagsimula na rin siyang maglaway na parabang sabik na sabik kay Exoperio. Matigas ka, ha? Kung hindi ka magsasalita at kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino nag-utos sa'yo, wala na ako magagawa kundi ang patawan ka ng parusang kamatayan. Isang katagalang, titiyakin kong sasabog ka sa pwesto mo. Nanginig ang aswang sa naging banta ni Exoperio. Sinubukan niyang tumakas, ngunit napausal na ng dasal si Exoperio upang ipako ang aswang. Nang hindi na nito maigalaw ang kanyang mga paa, nataranta siya at naging panay ang paglinga sa paligid. Muling binalaan ni Exoperio ang aswang at sa pagkakataong yun, nagsimulang magwika ang aswang sa garalgal na tinig. May nag-utos man sa akin. Wala ka na ron. Nandito ako para patayin kayo. Maswerte ka lang at naunahan mo ko. Kung hindi, baka nilalantakan ko na ang mga laman loob mo. Pakawalan mo ko kung talagang matapang ka. Hayaan mo kong makagalaw. Napangisi si Exoperio. Kinalas niya ang orasyong ibinato niya sa aswang. Napaangin naman ang nilalang at bago pa man makapagsalita si Exoperio, naging mabilis ang paggalaw nun. Nilundagan niya ang antingero pero hindi naman nagpatinag si Exoperio. Bago pa man makalapag sa kanyang kinaroroonan ng aswang, hinugot na niya ang kanyang itak. Saktong pagkabagsak ng aswang sa kanya, buong lakas niyang tinaga ito. Tinamaan ang nilalang sa liig at dulot ng lakas ni Exoperio at talim ng kanyang itak. Nagawa niyang maputulan ng ulo ang aswang. Mayabang ka, ha? Yan ang nararapat sa mga katulad mo. Kaya maging ang mga babay lang yan. Kapag nalaman kung may masama silang binabalak at kung mga aswang nga silang nambibiktima ng mga inosenteng tao, hindi ako magdadalawang isip na pugutan din sila. Exoperio, ano ba nangyari dito? Bakit may naririnig kaming mga pag-angil kanina? Hinahanap ka namin, pero hindi ka namin nakita. Sinugod ka ba ng mga masasamang elemento? Napailing si Exoperio. Napatitig siya kay Menesio at sa kanilang mga kasamahan. Hindi elemento, kundi isang aswang. Isang aswang na naging utusan para paslangin ako. Ang tanong, sino naman kaya ang may lakas ng loob at halangang bituka na mag-uutos sa aswang na yun? Teka, ako ba ang pinararatangan mo? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Alam mong simulat sa pool, Wala akong sinasabing ikaw.
Bakit parang labis naman yata ang pagdepensa mo sa sarili mo? Hindi kaya may kahulugan talaga ang sinabi ng aswang na ito? Oh, ito ang kanyang ulo. Saluin mo. Dinampot ni Exoperio ang ulo ng aswang na kanyang napugutan. Walang pagdadalawang isip nitong itinapon yun kay Minesio na noon ay nasisindak. Napangisi na lamang ang lalaking antingero sa naging reaksyon ng kanyang kasama na halos namulagat ng gusto ang mga mata. Kapag nalaman ko kung sino man ang nag-utos sa aswang na ito at kapag may isa sa inyo magtatraidor sa akin, titiyakin ko magiging kapalaran niyo sinapit ng aswang na ito. Tama na. Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Exoperio. Isang grupo tayo at walang traidor dito. Sige na mga kasama, magpatuloy na tayo sa ating paglalakad para makarating na tayo sa kabilang bundok. Alam niyong buong buhay ko ay inalay ko sa grupong ito at lahat kayo ay tinuring kong kapatid. Ayokong darating ang panahon na tayo-tayo lang din na magpapatayan dahil sa ating mga prinsipyo. Basta, ang masasabi ko lang, kapag may hindi tama sa kalakaran ng mga babay lang yun, titiwalag na ako sa grupo at ipinapangako ko, lilipunin ko sila. At maging kayo, kapag nalaman kong patuloy kayo nakikisimpatya sa kanila, sa kabila ng ginagawa nila sa mga inosenteng tao, hinding-hindi ko kayo hahayaang mabuhay. Ilagay mo sa tama ang tapang mo, Exoperio. Alalahanin mong hindi ikaw may mas karunungan dito. Ako pa rin ang pinuno, ang masusunod, ang magdidesisyon. Kaya sa ayaw mo't sa gusto, susunod ka sa aking sasabihin. Susunod ako kung tama. Pero kapag mali, hindi mo ako mapipilit, Minesio. O siya, sige na. Magpatuloy na tayo. Dahil hinihintay na tayo ng mga babaylan sa kabilang bundok. Tahimik nilang binaybay ang matarik na daanan patungo sa kabilang bundok. Sa kabutihang palad, wala nang aswang na humarang sa kanilang dinadaanan. Habang naglalakad, naging malalim ang pag-iisip ni Exoperio. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi ang mga babaylan ang nag-utos sa aswang na harangan siya, paniguradong si Minesio yun. Nagkaroon din siya ng kutob na yun ang rason kung bakit kahit madami sila, siya lang ang sinabihan ng kanilang lider na tumingin sa unahang bahagi ng kanilang daraanan. Nung nasa paanan na sila ng bundok kung saan nagkukuta ang mga babaylan, nagpasya silang magpahinga at magpulong na muna. Malapit na noon ang bukang liwayway, kaya alam nilang ligtas na ang pag-akyat sa naturang bundok. Kayong lahat, sundin niyo kung ano man ang aking sinasabi. Alalahanin niyong nasa kuta tayo ng mga babaylan. Kahit pa na mataas ang pinag-aralan natin at maging ang ating antas pagdating sa espiritual, alam naman natin pagdating sa ibang aspeto, mas malapit sa mga diwata at mga Diyos ang mga babaylan. Basta ako, mananatili ako sa aking paninindigan. Kapag may masamang ginawa ang mga babaylang yan sa mga inosenteng tao, ako makakabangga nila. Kaya sana kayo rin mga kasama. Mas piliin nyo ang maging mabuti kaysa sa maging makapangyarihan. Aanhin natin ang mga malalalim na aral, mga malalakas na agimat, kung sa kasamaan lang natin ito gagamitin. Alam mo, Exoperio, tapos na ang panahon ng mga kabayanihan. Ang uso ngayon, kailangan maging makapangyarihan ka, mas marunong at mas malakas. Kaya ikaw, Exoperio, gamitin mo yang kokote mo. Hindi lang utak ang ginagamit ko. Puso. Puso, Minesio. Alam kong hindi mo maiintindihan dahil wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo at ang kapangyarihang maaari mo makuha sa kalikasan. Walang silbi sa samahan natin ang sinasabi mo, puso. Mahihina lang ang gumagamit ng puso sa anuman laban. Kailanman ay hindi ka maililigtas ng puso mo at paninindigan. Kung gayon, kayo na malakas. Ako na ang mahina. Basta ako, pipiliin ko pa rin na maging isang mabuting tao kaysa sa magpaalipin sa kapangyarihan.
Dahil muli na namang nagkaroon ng tensyon sa dalawa, nagpa siya ang ibinilang mga kasama na awatin na silang dalawa. Magsisimula na sanang maglaban sina Exuperio at Minesio, ngunit ipinaintindi ng mga kasama nila sa kanilang dalawa kung ano talaga ang kanilang pakay roon. Nang lumaon, nagkabati rin ang dalawa at napagpasyahan nilang magpatuloy na lamang sa kanilang pag-akyat sa bundok. Tirik na ang araw ng mga panahong yun at nagpapahinga ang mga babaylan sa kanilang mga kubo. Nansita, nandirito na kami. Naririto na mga antingerong uklat at tanda na kami makipagsalib puwersa sa inyo. Alam kong iisa ang ating mga kalaban at yun ay ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang manlamang ng kapwa. Matapos wikain ni Minesio ang mga katagang yon, lumabas mula sa isang kubo ang isang babaylan na nakasuot ng purong itim na damit. May hawak itong tungkod na ang dulo ay may ulo ng ahas na may nakasubong buntot. Napailing si Exuperio, gawa ng alam niyang isang mabagsik na gamit pang kalahatan ang hawak ng nasabing babaylan. Ang napaaga yata ang dating nyo, Minesio. Ito na ba ang lahat ng mga kasamahan mo? Hindi ko akalaing mas marami pa pala kami sa inyo. Hali kayo at pumunta tayo sa kubong yon. Doon namin tinatanggap ang aming mga bisita. Kaya nga naisip namin na makipagsalib puwersa sa inyo. Alam kong kapag naging iisang grupo tayo, tiyak na mas lalakas ang ating kapangyarihan. Isang magandang ideya ang naisip mong yan. Nagawa ko na rin sabihin sa mga kasama namin ang iyong plano. At sa kabutihang palad, hindi naman sila tumutol. Kaya magmula ngayon, dito na rin kayo titira at kung ano man ang meron kami, magiging inyo na rin yon. At makakaasa kang kung ano rin ang meron kami, ay magiging pagmamayari nyo na rin. Nagkwentuhan sila sa kanilang mga plano. Tahimik lang si Exuperio ng mga panahong yun, habang minamatyagan ang bawat galaw ni Babaylang Sita. Hindi niya lubos maisip kung paano binabaliwala ng kanyang mga kasamaan ang nararamdaman nilang init sa lugar na yun. Kahit na maaga pa yun, ramdam ni Exuperio ang pagkaalinsangan ng paligid. Bunsod nito, nagpaalam siya sa kanyang mga kasamaan na magpapahangin na muna siya. Bumalik ka kagad, Exuperio. Kailangan kumpleto tayo magpupulong dito. Napatango na lang si Exuperio at agad siyang umalis sa kubo. Naglakad-lakad siya habang minamasdan ang paligid. Tiningnan niya ang posibleng dadaanan kung tatakas sa lugar na yon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may narinig siyang mahinang ingay. Parang bata yon, kaya nagpasya siyang hanapin kung saan yun nagmumula. Napailing si Exuperio nang mawari niya kung saan nagmumula ang ingay. Bakit kaya nakapaloob ang bata sa malaking bangang yan? Matingnan ko nga at mausisa ko ano nangyari sa batang nasa loob. Nagpatuloy sa kanyang paglalakad si Exuperio patungo sa kinaroroonan ng malaking banga. Alam niyang doon nagmumula ang ingay. Kaya nang nasa tapat na siya nito, nagpasya siyang buksan yun. Pagkabukas niya, tumambad sa kanya ang isang batang lalaki na butot balat na. Kita sa mga mata nito ang takot at pagmamakaawa, pero parang may pag-aalinlangang magsalita. Bata, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nila ikinulong sa banga? Kinulong po nila ako rito. Simula pa po nung nakaraang linggo. Ang sabi sa akin ni Babaylan Sita, gagawin niya raw akong... Huwag mong pakialaman yan. Pabayaan mo ang batang yan para magtanda. Halika na rito at ipinatatawag ka ng inyong pinuno. Napatango si Exuperio sa Babaylan. Hindi niya inaakalang susunduin siya nito. Muli pa niyang tinanong ang bata, pero naging tikom ang bibig nito. Napansin din ni Exuperio na nanginginig ang bata at parang may kung anong kinatatakutan. Babalikan kita, bata. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos magwika ni Exuperio ng mga katagang yon, nagpasya siyang bumalik sa kubo kung saan sila magpupulong-pulong.
Habang naglalakad, iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa makita niya ang 3 baboy na nakakulong sa kulungang gawa sa kawayan. Napatitig ang mga yon kay Exuperio at nang magtama ang kanilang mga mata, naging iba ang pakiramdam ng antingero. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang paglalakad at nang makabalik na siya sa kubo, napagtanto niyang marami na ang mga babaylang naroroon. Ngayong naririto na ang mga uklat, panigurado mas katatakutan tayong lahat. Magagawa nating kontrole ng mga tao sa kabayanan at makapagbibigay sila ng mas maraming produkto sa atin. Ano ba ang ibig mo sabihin? Gagamitin mo kami para sa pansarili mong interes? Ganun ba? Hindi ba sinabi sa iyo ng inyong pinuno? Naririto kayo para tulungan kaming makontrol ang mga taga-nayon. Kung kami lang, hindi sila susunod sa aming kagustuhan. Dahil alam nila kung ano kami. Huwag ka nang makialam pa sa napag-usapan namin ni Babaylansita Exuperio. Alalahanin mong nasa ilalim lang kita at kailanman hindi mo maaabot ang antas ko. Hindi ko hinahangad ang antas mo, Minencio. Sapat na sa akin ang ganito. Basta't nasa panig ako ng kabutihan. At alam kong darating ang araw at ang langit na mismo ang huhusga sa inyo. Ano ang iniisip mo? Nasa panig kami ng kasamaan? Sino ka para sabihin sabi diyan? Ngayon din, Minencio. Gusto kong ilayo mo yan dito at ayaw kong makikita ang pagmumukha ng lalaking yan. Baka dito ko pa yan pugutan ng ulo. Kung ganyan rin lang, na hindi ka sumasailalim sa amin, magkanya-kanya na tayo. Umalis ka na sa grupong to, Exuperio. Hindi namin kailangan ng mga kagaya mo. Umalis ka na! Di mo kailangan ipagtabo yan. Oo, aalis ako. Pero isasama ko ang batang ikinulong ng mga babaylang to sa banga. Alam kong may masama kayong binabalak sa kanya. At ayaw kong mangyari yon. Mamamatay ka muna bago mo makuha ang batang yon. Hindi mo alam kung anong ginawa niya. Kaya pinaparusahan namin. Ngayon, mamili ka. Aalis ka rito nang hindi kasama ang batang yon o isasama ko kayong dalawa sa iisang banga. Pagkatapos magwika ni Minencio, naghanda ang mga antingerong uklat at maging ang babaylan. Lahat sila'y nakahawak sa kanilang mga sandata at nakatuon ang kanilang pansin kay Exuperio. Umalis ka na, Exuperio. Hindi kailangan sa grupong ito ang iyong prinsipyo. Hindi mo makakain yan. At mas lalong hindi makapagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Sige, aalis ako. Pero sa oras na may mabalitaan akong may inargabyado kayong mga inosenteng tao, babalik ako dito at sisiguraduhin kong lilipulin ko kayong lahat. Pagkatapos magwika, nagpasyang umalis si Exuperio. Subalit nang medyo nakalalayo na siya sa kuta ng mga babaylan, agad niyang naisip ang batang ikinulong sa malaking banga. Bunsod nito, naisipan niyang balikan yun upang iligtas. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Baka kung ano nang ginagawa ng mga babaylan sa batang yun Kailangan bilisan ko ng aking pagtungo ron. Halos takbuhin na ni Exuperio ang kanyang pagbalik sa kuta ng mga babaylan. Nang natatanaw na niya ang kanilang kuta, napalunok siya ng kanyang laway. Nagkaroon siya ng kakaibang kutob, kaya't napagpasyahan niya na umusal na ng tagabulag. Ang orasyon na kanyang ginamit ay hindi alam ng mga kasamahan niya, kaya kampante siyang hindi siya makikita ng mga ito. Dumiretso si Exuperio sa kuta ng mga babaylan. Noong naroon na siya, pinuntahan niya ang kinaroroonan ng banga, subalit nagimbal siya nang malaman niyang wala na roon ng bata. Ang tanging naiwan doon ay ang bakas ng dugo. Mga hayop sila! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa bata. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo, mga demonyo kayo! Dahil alam niyang mahihirapan siyang kalabanin ang mga babaylan at mga dating kasamahan niya, minabuti niyang lisanin ang naturang lugar. Bunsod nang hindi niya alam kung saan siya pupunta, nagpasya siyang bumalik sa kanyang kinalakhang lugar.
Mas maigi siguro kung igugugol ko na lang ang aking panahon sa pagiging isang simpleng taga-nayon. May kapiraso pa kaming lupa ron at yun na lang ang aking pagtatayuan ng kubo. Magtatanim na lang ako ng mga kamoting kahoy. Paniguradong wala pa akong magiging kalaban. Umalik si Exoperio sa kanilang nayon at kagaya ng kanyang plano, gumawa siya ng kubo roon. Nagtanim ng mga gulay at kamoting kahoy. Sinubukan niyang mamuhay ng tahimik at mapayapa at kinalimutan niya ang dati niyang buhay kung saan naging isa siyang antingerong uklat. Ngunit sa kabila nito, hindi niya isinantabi ang kanyang mga kagamitan at mga libreta. Batid niyang darating ang araw at magagamit niya ang mga lihim niyang karunungan. Isang umaga. Magding, kayo pala. Ano ho bang sadya niyo? Superyo, nais ko sanang manghingi ng tulong sa iyo eh. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kaya nang mabalitaan ko nagbalik ka na rito sa ating nayon, agad akong pumunta rito. Bakit ho ba na Magding? Ano po bang problema? Ang mga alagang kambing ko kasi, isa-isang nawawala. May nakapagsabi sa akin na may mga gumagalang grupo ng mga kababaihan sa kabilang baryo at nawala rin ang halos lahat ng kanilang mga hayop. Natatakot ako na baka pati rito sa atin nakarating na sila. Paniguradong kawawa kami mga walang laban sa kanila. Ganun ho ba? Sige ho Magding. Huwag ho kayo mag-alala. Mamayang gabi ho, pupunta po ako sa inyo at magmamatsyag. Ano raw ba ang mga itsura ng mga kababaihang gumagala? Hindi ko rin alam, Exoperio. Pero may nakapagsabi na para silang mga babaylan. Sige ho Magding. Mukhang kilala ko na kung sino-sino ang mga yon. Umuwi na lang ho kayo muna at siguraduhin niyong hindi mawawala ang iba mong mga alaga. Pupunta po ako mamayang gabi sa inyo at magmamatsyag. Kailangan mahuli natin sa akto mga yan. Nagpasalamat naman ang matanda kay Exoperio at nagpasya ng umuwi. Nang wala na ang matanda, napakuyom ng kanyang palad si Exoperio at napatiim ang kanyang bagang. Alam niyang hindi siya nagkakamali na ang mga babaylan ang gumagala tuwing gabi at marahil kinukuha nila ang mga hayop at dinadala sa gubat para roon lantakan. Mga demonyo talaga kayo. Humanda kayo sa akin. Sisiguraduhin kong ititigil niyo ang inyong ginagawa. Hindi ko mapapayagan ng kawalangyaan niyo. Ako ang tatapos sa inyong kahayupan. Dahil kung hindi matutuldukan ang ginagawa niyo, paniguradong sa susunod, mga tao na ang bibiktimahin niyo. Tinapos ni Exoperio ang kanyang mga gawain sa buong maghapon. Bago pa magtakip silim, nagpasya na siyang magpahinga. Minabuti na rin niyang ilabas ang kanyang mga gamit. Kasama na ang mga libreta niya. Noon din, umusal siya ng mataas na uri ng puder upang hindi siya madaling magapi ng mga kalaban niya. Naganda na rin siya ng telang itatakip niya sa kanyang muka para hindi siya madaling makilala. Humanda kayo. Huwag lamang kayo magpapahuli sa akto. Paniguradong hindi niyo malalaman kung sino ang kalaban niyo dahil tanging mga mata ko lang ang inyong makikita. Pagkalampas ng 6:00, binalot ni Exoperio ng tela ang kanyang muka. Isinukbit niya sa kanyang tagiliran ang kanyang itak at isinuot niya ang isa sa mga agimat niyang maituturing na pinakamalakas sa lahat ng kanyang tangan. Nang matapos niyang gawin yon, nagpasya na siyang umalis para tumungo sa bahay ng matandang sina Magding. Kinakailangan niyang maunahan ang mga kababaihang nagnanakaw at nambibiktima ng mga hayop nang sa gayon maaktuhan niya ang mga ito sa kanilang ginagawa. Pagkarating niya roon, minabuti niyang wag nang ipaalam sa ibang tao ang kanyang presensya. Maging kay Nana Magding, hindi rin alam kung saan siya naroroon. Sa pwestong ito, tiyak na hindi ako makikita ng mga babaylang yun. Kung sila nga ang gumagawa ng kawalangyaan dito sa nayon. Habang nakakubli at nagmamatsyag sa paligid, napansin niyang may mga gumagalaw sa malayo. Sinipat niya ng maigi yun, subalit dahil madilim ang paligid, hindi niya gaanong naaaninag ang mga ito. Naging malakas ang kutob ni Exoperio na yun ang mga hinihintay niya, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Makaraan lamang ang ilang sandali
Nakaamoy siya ng sobrang baho. Parang amoy ng dumi na manok na hinalo sa langis ah. Paniguradong may aswang sa paligid. Kung hindi man ito sa babaylan, paniguradong pakawalaan nila to. Humanda ka. Wag kang magpapakita sa akin dahil titiyak kung babalatan kita ng buhay. Iginala ni Exuperio ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may naaninag siyang isang nilalang na gumagalaw sa hindi kalayuan. Patungi ito sa kinaroroonan ng koral ng mga kambing ni Nana Magding. Nagkaroon ng hindi magandang kutob si Exuperio, kaya marahan din siyang naglakad patungo roon. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya makikita ng naturang aswang hanggat hindi niya sinasadyang magpakita rito. Dahil sa tinataglay niyang tagabulag. Nang naroon na siya sa labas ng koral ng kambing, nagkataon ding lumundag papasok doon ang isang mabalahibong nilalang. Napailing na lang si Exuperio, gawa ng tama ang kanyang hinala. Anak ka ng teteng, aswang nga, humanda ka sa akin. Pagkakita niyang nilapitan ng aswang na yon ang isang kambing at pwersahang hinila palabas, doon na rin nagpasyang magpakita si Exuperio. Bitiwan mo ang kambing na yan! Huwag mong sabihin sa akin na pakawala ka ng mga babaylan. Sige, ako ang harapin mo kung talagang matapang ka. Napalingon kay Exuperio ang aswang. Ang nagbabaga nitong mga mata ay mas lalong nagliwanag. Napaangil ang nilalang at nang mismong sandaling yon, pinakawalan niya ang kambing para sumugod kay Exuperio. Kilala kita, kahit na itago mo pa yung mukha mo. Ikaw si Exuperio, ang dating uklat na antingerong tumiwalag sa grupo. Ano, masaya ba ang magtanim ng kabuting kahoy? Kung hindi ka umalis sa grupo nyo, paniguradong tinatamasa mo na rin kung anuman ang tinatamasa nila. Kismoso ka palang aswang ka, no? Wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Pero ikaw, sigurado ko na magsisisi ka dahil sa ginawa mo sa mga alagang hayop na mga tao sa nayong to. Napatawa na lang ang aswang. Sinubukan niyang kalmutin si Exuperio, subalit naging mabilis ang paggalaw ng antingero, kaya nailagan niya ang pag-ataking yun ng aswang. Bago pa man muling makasugod sa kanya ang aswang, hinugot na niya ang kanyang itak. Pagkasugod ulit ng aswang sa kanya, mabilis siyang lumipat ng pwesto. Bago pa man mawari ng nilalang ang kanyang binabalak, nakapwesto na kagad si Exuperio sa bandang likuran nito. Sakto ring paglingon ng aswang, sinakal niya ang aswang at inambahang gigilitan ang leeg. O ano, matapang ka? Ngayon, sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Ang mga babaylan ba nag-utos sa'yo para gawin ito? Sila ba ang nakita ko sa malayo na gumagalaw at patungo sa kanayunan? Ano ang alam mo sa mga antingerong uklat na sumapi sa grupo ng mga babaylan? Sumagot ka! Napatawa ang aswang sa kaagad na napailing. Bunsod nito, nagpasya si Exuperio na hiwain ang ilong ng aswang gamit ang itak niya. Matigas ka talaga. Ang susunod na paglapat ng talim nito ay sa lalamunan mo na. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na mga nalalaman mo para pakawalan kita. Sige, tama ka. Tama ka. Ang mga babaylan at maging ang pinuno nyo ang nag-utos sa akin. Dinadala ko sa gubat ang mga nauhuli ko at doon nilalantakan ng mga babaylang aswang. Minsan, sila ang gumagawa yun. Pero, mas madalas na ako sumusugod sa mga kabahayan para magdakaw ng mga alagang hayop. Magsasalita ka rin pala. Pinahirapan mo pa ako. Sige, ano pang nalalaman mo? Ano ang patungkol sa mga dati kong kasamahan? Tuluyan silang sumailalim sa kapangyarihan ng mga babaylan. May ipinapailim sa kanila lahat na naging rason para maging sunod-sunuran sila. Parang naging mga utosang mandirigma sila na inihahanda para sa mga labanan. Nililang sila ng mga babaylan dahil wala silang nakuwang kahit na anong karunungan mula roon. Mga hangal sila, kaya mag-iingat ka, Exuperio. Alam kong darating ang panahon at magsasagupaan kayo
Isa pang bagay patungkol sa mga dati kong kasamaan. Sino ang nag-utos sa aswang para sana'y tambangan ako nung papunta pa lang kami sa kuta ng mga babaylan? Natahimik ang aswang. Ilang sandali pa, napatawa siya at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Pinatay mo ang kasama ko, Exuperio. Pero aaminin ko sa'yo. Kilala mo siya. Si Minedso nag-utos. Dahil alam niya magiging hadlang ka sa mga plano nila ng mga babaylan. Ayos. Magaling ka naman palang kumante. Kung gayon, ito na ang gantimpala mo. Mamamatay ka na! Pagkatapos magwika ni Exuperio ng mga katagang yon, ginilitan niya ang liig ng aswang. Hinayaan niyang bumulwak ang dugo nun. Nagpasya na rin siyang iwan ang nilalang upang makita ng mga tao kung sino talaga ang nambibiktima ng kanilang mga alagang hayop. Ang mga babaylan, kailangan makita ko sila at makaharap. Paniguradong may mas masahol pa silang gagawin. Iginala ni Exuperio ang kanyang paningin sa paligid. Nakiramdam siya sa buong nayon hanggang sa may narinig siyang mga ingay sa hindi kalayuan. Hindi nga lang niya matukoy kung sa nayon nila yon o sa kabilang baryo. At itiyak ko, sila yon. Humanda kayo ngayon sa akin. Patakbong pumunta sa Exuperio sa bahagi kung saan nagmumula ang ingay. Wala siyang naging pakialam kung matisod man siya o madapa. Hindi rin kasi gaanong maliwanag ang buwan kaya naging limitado ang kanyang nakikita. Makalipas lamang ang halos 15 minutong paghanap, natagpuan niya kung nasaan nagmumula ang ingay. Sa halip na magpakita kagad, mas pinili ni Exuperio ang magmatsyag muna. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nakita niyang hinihila ng isang babae ang babaeng buntis, habang hinahawakan naman at pinipigilan ng 4 pa ang lalaking marahil ay asawa ng buntis. Sinipat ng maigi ni Exuperio ang mga babae at meron siyang napagtanto. Walang ya. Si Babaylan Sita at mga kasama niya. Bakit kaya 4 lang ang isinama niya? Ano kaya ang gagawin nila sa buntis na yun? Pilit na nanlalaban ang lalaki para makuha ang kanyang asawa. Subalit nang malapit na sana siyang makapiglas mula sa pagkakahawak ng mga babaylan, hinugot ng isa sa mga yon ang kanyang punyal at walang pagdadalawang isip na ginilitan ang leeg ng lalaki. Isang palahaw na iyak ang kumawala sa bibig ng babae at nanlumo ito nang makitang sumisirit sa leeg ng kanyang asawa ang dugo. Nagpumilit din ang buntis na lapitan ang kanyang asawa, ngunit pinagtulungan siyang hilahin ng mga babaylan. Napailing si Exuperio dahil sa nakakakilabot na mga sandaling yun. Bunsod nito, minabuti niyang lumabas para hindi na matuloy ang masamang binabalak ng mga babaylan. Hoy! Mga ungas! Pabayaan niyo ang babaeng yan! Anong binabalak niyo sa kanya, ha? Kakainin ng sanggol na nasa sinapupunan niya? At sino ka para pigilan kami? Hindi mo nga magawang ipakita sa amin ang itsura mo. Kung ayaw mo masaktan at matulad sa lalaking yon, pabayaan mo kami. Hindi na tama ang ginagawa niyo. Hindi na kayo naawa sa babaeng yan. Sa asawa niya. Sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Lubayan niyo ang babae. Pabayaan niyo siya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong dadanak ang dugo niyo dito. Isa kang hangal para sabihin yan. Wala kang karapatang utusan ako. Gusto mong dumanak ang dugo? Sige, pero dugo mo ang dadanak ngayong gabi. Pagkatapos magwika ng babaylan, mabilis siyang lumusob kay Exuperio. Napagtanto naman agad ng lalaking antingero ang binabalak ni Babaylan Sita. Kaya hinanda niya ang kanyang itak. Noong ilang hakbang na lang ang layo ng babaylan kay Exuperio, biglaan itong naging isang mabalahibong tao. Naging buhagag din ang kanyang buhok, saka nagbaga ang kanyang mga mata. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala. Malamang, kinatay niyo ang batang ikinulong niyo sa banga. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo na kailangan pang sumuot ng maskara o takpan ang iyong muka. Kilala na kita, Exuperio.
Mabilis na iniwasan ni Exoperio ang mga pag-atake ng aswang na babaylan. Sinusubukan ding tagain ng antingerong uklat ang kanyang katunggali, subalit may sapalos ito kung umiwas sa kanyang itak. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagpalit na rin ng anyo ang iba pang babaylan at naging mga mabalahibong nilalang. Iniwan nila ang babaeng buntis at lumusob silang lahat kay Exoperio. "Sige na babae, iligtas mo ang iyong sarili. Ako nang bahala rito. Takbo na!" Pagkawika ni Exoperio, mabilis naman na umalis ang buntis habang umiiyak at nanghihingi ng tulong. Walang ano-ano, biglaan din umalis si Babaylan Sita at iniwan niya ang 4 niyang kasamaan na nakikipaglaban kay Exoperio. Alam ni Exoperio kung ano ang binabalak ng naturang babaylan, kaya minabuti niya na sanang sundan ito. Subalit nang akmang aalis siya, hinarangan siya ng 4 at sabay-sabay na sumugod. "Tingnan lang natin kung hanggang saan ang lakas nyo. Matapang lang kayo dahil 4 kayo." Pagkawika ni Exoperio, mabilis siyang lumipat ng kanyang pwesto. Hindi na malayan ng mga babaylang aswang ang kanyang ginawa at nagulat na lang ang isa sa mga ito nang mapagtanto niyang katabi niya na si Exoperio. Bago pa man makita ng ibang aswang ang kinalalagyan ng lalaki, ginilitan na nito sa leeg ang babaylan. Napahiyaw naman ang 3 at napaangil, bunsod ng ginawa ni Exoperio sa kanilang mga kasama. Buong liksi silang lumundag para sunggaban ang antingero. Subalit, mabilis siyang napaatras ng ilang hakbang. Napailing ang mga aswang na babaylan at nanggagalaiti sila dahil sa kakaibang bilis ni Exoperio. Dahil dito, sinubukan nilang gumamit ng tagabulag para maatake nila ang lalaki nang hindi nito alam kung saan nagmumula ang kanyang kalaban. Hindi nyo ako maiisahan mga hungang, dahil kahit na hindi ko kayo nakikita, nararamdaman ko ang inyong enerhiya. Inilibot ni Exoperio ang kanyang paningin at buong lakas na tumaga sa bandang gilid niya. Napahalakhak na lang din siya nang makarinig siya ng pag-ungol. Kasunod nito, bumagsak ang isang aswang at may malaking sugat ito sa bandang dibdib. Nang mapansin ni Exoperio na naghihingalo na yon, buong lakas niyang tinaga ang leeg ng aswang na siyang naging dahilan para magkaroon ito ng malaking sugat sa lalamunan. Ganun na lang ang gulat ng lalaking antingero nang may kung anong tumama sa kanyang likuran. "Ah! Hayop ka! Traidor! Itutulad ko kayo sa kasama niyong to!" Hindi mo magagawa yan. Dahil ngayon pa lang, mamamatay ka na. Yan ang akala mo, tanga. Marahil ay kilala mo kung sino ko, pero hindi mo pa alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Nalaman ni Exoperio na sinubukan siyang atakihin ng mga aswang mula sa kanyang likuran. "Mga duwag kayo! Nararapat lang kayong mamatay!" Nang muling sumugod sa kanya ang 2 aswang, nagpasya siyang umusal ng dasal para mawala sa kanilang wisyo ang mga ito. Nang makita niyang panandali ang nawala sa sarili ang mga babaylang aswang, hindi na siya nag-aksaya ng kanyang oras at ginilitan niya ang mga ito sa leeg. "Uy! Mga maihinang nilalang! Inaksaya niyo lang ang oras ko!" Tumakbo siya ng mabilis para habulin si Babaylan Sita. Naging malakas ang kutob niyang baka bibiktimahin ng babaylang aswang ang buntis, kaya pinakiramdaman niya muna ang paligid. Nang lumaon, naaninag niya ang isang babae na lakad-takbo ang ginagawa. Nakita niya ring may humahabol dito, kaya alam niyang yun ang kanyang hinahanap. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo niya hanggang sa ilang metro na lang ang layo niya sa babaylang aswang. "Lubayan mo ang buntis na yan, Babaylang Sita! Ako ang harapin mo!" Huwag kang makialam dito, Exoperio, kung ayaw mong ikaw ang mapagbuntunan ko ng gutom. "Sige, kalabanin mo ko. At kapag matalo mo ko, malaya kang gawin sa akin kung ano man ang naisin mo." Tumigil ang babaylang aswang. Pagkasabi nun ni Exoperio, mas lalong nagbaga ang kanyang mga mata at mas naging buhagag din ang kanyang buhok. Alam ni Exoperio na mas nag-ibayo ang lakas ng naturang aswang, kaya umusal na rin siya ng mas mataas na poder. Hindi pa man siya tapos sa pagpupuder,
Sinugod na siya ng babaylang aswang. Ito ang dapat sa'yo! Ang bagal mo, babaylan. Subukan mo mas bilisan pa. Siguraduhin mo rin masusugatan mo ko ng iyong mga kuko. Huwag kang pakampante. Hindi ko pa ipinapamalas ang buong lakas ko. Kung gayon, ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ang buong lakas mo para mapatay mo na ako. Napatawa ang babaylang aswang. Noon din, nagbago siya ng kanyang anyo. Mula sa isang mabalahibong babaylan na may buwaghag na buhok, naging isa itong malaking aso na halos hanggang dibdib ni Exoperio ang taas. Sa lahat ng hayop na napili mo, yan pa? Sige, sumugod ka ulit at sisiguraduhin kong magiging pataba ka sa lupa. Umangil ang babaylang aswang na nasa anyong aso at mabilis na sumugod kay Exoperio. Agad namang pumwesto si Exoperio at nang ilang dipa na lang ang layo ng aswang sa kanya, lumundag ito patungo sa kanyang direksyon. Noon din, napausal ng dasal ang antingero at sinalubong ng pataga ang dambuhalang aso. Dahil sa kakaibang lakas niya, nadulot ng kanyang tangan, tumilapon ang dambuhalang aso. Pagkalapat ng katawan nun sa lupa, muli itong nagpalit ng anyo sa pagiging isang babaeng may mabalahibong katawan at buwaghag na mga buhok. Isa ka talagang hangal, Exoperio. Kung iniisip mong lalabanan kita para lang makuha ko ang iyong atay at puso, nagkakamali ka. Isa ka palang duwag, babaylansita. Huwag mong sabihin na nagtatago ka lamang sa anino ng aking mga dating kasamahan. Huwag mong bangkitin sa akin yan. Dating kasamahan na ngayon naging alipin ko na lang. Lahat kayo ay pare-pareho. Binitiwan nila ang kanilang kaalaman dahil lang sa pangako ko sa kanila na dadalhin ko sila sa mas mataas na antas ng karunungan. Kung gayon, tama ang naging desisyon kong tumiwalag sa aming grupo. Simulat sa pool pa lang, alam kong may binabalak ang hindi maganda. Maganda man o hindi, ang mahalaga sa akin ay ang kapangyarihan. Nagkakamali ka. Dahil darating ang araw, Diyos na mismo ang babawi ng mga kapangyarihang sinasabi mo. At ako ang magiging instrumento ng Diyos para matupad yun. Napatakbo si Exoperio ng mabilis para sugurin ang babaylang aswang. Nakita naman ni Babaylansita ang pagsugod sa kanya ng antingero. Kaya bago pa man makalapit ng gusto sa Exoperio, lumundag siya at pagkaangat niya sa lupa, biglaan siyang nagpalit ng anyo sa isang malaking ibon. Napasulyap na lang yun sa lalaking antingero, saka lumipad na palayo. Bumalik ka rito! Duwag! Alam ko kung saan ka pupunta at kung ano ang iyong binabalak. Humanda ka! Napalingon sa paligid si Exoperio upang sana'y hanapin ang buntis. Pero nang hindi niya nakita ito, naisip ng lalaki na baka nakalayo na yon at nailigtas na nito ang kanyang sarili. Panigurado nakalayo na ang babaeng buntis at nakahingi ng tulong. Babalik na lang ako sa aking bahay at magsasanay para naman manumbalik ang lakas at liksi ko. Humalik si Exoperio sa kanyang bahay at minabuting magpahinga na muna. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng mga babaylan na nakangisi at animoy nanunuya. Bunsod nito, sa halip na matulog, mas pinili niyang magbasa na lang ng kanyang mga libreta. Kinaumagahan, sinimulan niya ang muling pagsasanay para mas palakasin ang kanyang kakayahang espiritual at pisikal. Pinili na rin niyang wag munang makipag-ugnayan sa mga tao. Makalipas ang 3 buwan. Exoperio, tulungan mo ko. Dinukot ng mga aswang ang aking apo. Marami na rin silang pinaslang na mga tao. Kailangan na matigil ang gawain nila to. Sige yun, Nana Magding. Aalamin ko kung sino gumawa nito. Malakas po ang kutob ko na ang mga babaylan at mga dati kong kasamahan ang naghahasik ng takot dito sa atin. Salamat kung ganun, Exoperio. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa aming lahat. Pagkaalis ng matanda, inihanda kagad ni Exoperio ang kanyang mga gamit. Hinasa niya ang kanyang itak.
Nagpoder siya at tinawag ang lahat ng mga espiritu at anghel na pwedeng makatulong sa kanya. Nasa ganoong kalagayan siya nang mapatitig siya sa kalendaryo. Pilugan pala ng buwan. Pero hindi. Hindi ko pa pwedeng palampasin ang ginawa ng mga aswang na yon. Maging ang aking mga dating kasama. Kailangan mapaslang ko silang lahat upang wala na magasik ng takot dito sa kanayunan. Noong batid niyang handa na siya sa susuunging laban, nagpa siya sa eksposeryo na lisanin ang kanyang bahay. Naglakbay siya patungo sa bundok kung saan nagkukuta ang mga babaylang aswang at maging ang mga dating kasamahan niyang mga antingerong uklat. Sakto namang takip silim na nang makarating siya sa paanan ng bundok. Hindi maganda ang kutob ko rito. May mga nag-aabang sa akin. At anumang oras aatake sila. Pero hindi ako dapat matinag. Mga hayop kayo. Uubusin ko kayong lahat. Nang maramdaman ni Exuperio na humina na ang enerhiyang nararamdaman niya, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang pag-akyat sa bundok. Alam niyang matarik ang kanyang daraanan, kaya kinakailangan na rin niyang mag-ingat. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad, nang biglang, Aba! At bumalik pa talaga rito ang traidor sa grupo. Oo, nagbalik ako, Minencio, para patayin kayong lahat. Sagad na sa buto ang kalapastangan ng ginagawa niyo sa mga tao. Hindi na maatim ng konsensya ko ang pabayaan sila at hayaan kayong mamiktima. Habang pinagmamasdan ni Exuperio ang dati niyang kasamahan, napansin niyang may kakaiba rito. Tama nga pala ang balitang nakarating sa akin. Naging aswang na kayo, Minencio. Oh, tama ka, Exuperio. Para madali kitang mapapatay. Matapos magwika, sumugod kay Exuperio si Minencio. May hawak itong sibat at habang tumatakbo, sinubukan niyang sibatin ang dating kasama. Sa kabutihang palad, nagawang makaiwas ni Exuperio. Mabilis na sinunggaban ng aswang si Exuperio at nagpambuno silang dalawa. Naging mas maliksi si Minencio, subalit hindi rito nagpasupil si Exuperio. Kung nakinig lang sana kayo sa akin, hindi kayo magiging ganyan. Nilinlang lang kayo ng mga babay lang yun. Wala akong pinagsisisihan sa aking ginawa. Kung naging aswang man kami, paraan yun para mas lalo pang lumawak ang aming kapangyarihan. Ano ka mo? Lumawak? Kinuha ng babay lang yun ang inyong pinag-aralan. Kinuha ang gamit nyo at inalipin kayo. Paano mo nasasabing lumawak ang kapangyarihan nyo? Hindi mo lang alam kung ano ang kayang gawin ng isang aswang. Hindi mo alam! Habang nagpapambuno, bigla ang nagpalit ng anyo si Minencio. Naging isa tong baboy ramo na may nakausling pangil. Pansin kagad ito ni Exuperio, kaya nagmamadali siyang umatras. Baboy ramo ka nga, pero sa aking paningin, isa kang mahinang antingero na nagpautos sa isang babaylan. Umigik ang baboy ramo at nagsimulang kumahig sa lupa. Dahil dito, hinugot na ni Exuperio ang kanyang itak, saka inihanda para sa kung anumang gagawin ng dati niyang kasamaan. Walang ano-ano, mabilis na tumakbo ang baboy ramo at umaktong susuwagin niya si Exuperio gamit ang kanyang pangil. Ngunit nang tuluyang makalapit ang aswang, mabilis na lumipat ng pwesto ang lalaking antingero at walang pag-aalinlangan tinaga ito sa katawan. Yan ang dapat sa'yo, pero kulang pa yan. Gigilitan kita sa leeg, hayop ka. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo. Muli pa sana niyang tatagain si Minencio, ngunit natigilan siya nang makarinig siya ng mga kaluskos. Iginala ni Exuperio ang kanyang paningin sa paligid at napalunok na lang siya ng kanyang laway nang maaninag niyang may mga nakatayo sa paligid nila. Ngayon pa lang, alam kong iniisip mong mali ang desisyon mong puntahan ako rito. Ito na ang huling gabi mo, Exuperio. Dahil titiyakin kong lalangawin ka na bukas. Yan ang inaakala mo, babaylang aswang. Dahil mangyayari lamang yan sa panaginip mo. Muling ibinaling ni Exuperio ang kanyang pansin kay Minencio, ngunit nagulat siya nang wala na ito sa kanyang pwesto.
Bakit mo hinahanap ang wala? Iisa lang ba ang kaya mo? Sige mga kasama, sugurin ang antingerong yan at payin na. Sa pagkumpas ng babaylan ng kanyang kamay, sumugod kay Exoperio ang lahat ng mga kasama nito. Nang una, medyo nag-alangan pa si Exoperio na lumaban dahil nag-iisa lang siya. Ngunit nang uminit ang kanyang katawan, gawa ng kanyang mga tangang agimat at anting-anting, nagkaroon siya ng kakaibang lakas ng loob. Sige Exoperio, labanan mo mga dati mong kasamahan. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya ko kayong ubusin. Habang patuloy niyang nilalabanan ang mga dati niyang kasamaan at mga babaylang aswang, umusal siya ng dasal para matigal po ang lahat ng nasa paligid niya. Matapos niyang umusal, nagkagulo ang mga kalaban niya at animoy nawala sila sa kanilang sarili. Nagkakamali ka ng pinili mong panigalpo. Magagawa pa rin nilang kumawala riyan. Sige mga kasama, magpalit kayo ng anyo at gutay-gutay nyo ang katawan na mapangahas na yan. Madaldal kang aswang ka. Hintay mo matapos kong patayin ang lahat ng ito. Ikaw naman ang susunod ko. Yan ay kung makakaligtas ka sa kanila, Exoperio. Makakaligtas ako dito dahil nasa panig ako ng kabutihan. Tingnan natin kung magkakatotoo at sinasabi mo. Patuloy na nilabanan ni Exoperio ang mga dating kasama niya at ang mga babaylang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Babaylan Sita. Kahit na halos lahat sa kanila ay naging anyong aso na, hindi pa rin ito naging rason para panghinaan ng loob si Exoperio. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa pakikipaglaban, mapa-espiritual man o pisikal, hanggang sa unti-unti niya nang napapabagsak ang halos lahat ng mga aswang. Magsasalita pa sana ang lalaking antingero at nang mapalingon ito kay Babaylan Sita, wala na ito sa kinaroroonan niya. Duwag talaga ang hayop. Hoy! Kayong lahat! Ang mga katulad nyo ay walang karapatang mabuhay sa mundong to. Ang mundo ay para sa mga nilalang na may mga mabubuting hangarin sa kapwa at hindi sa mga kagaya nyong ginagamit ang antas ng karunungan para manlamang at pumatay ng kapwa. Ang bawat aswang na lumalapit kay Exoperio ay sinisigurado niyang kanyang napapatay. Makaraan pa ang halos 30 minuto, lahat ng mga kalaban niya ay nabuwal sa lupa at wala ng mga buhay. Dumanak ang kanilang dugo at ang iilan sa kanila ay nagkalat sa lupa, ang mga utak at lamang loob. Tatapusin ko ngayong gabi ang inyong paghahasik ng lagim. Alam kong babalik kayo sa inyong kuta para kunin ang iilang mga mahahalagang bagay at tatakas kayo. Pero hindi ko papayagang mangyari yon. Mga demonyo kayo! Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa makarating siya sa kuta ng mga babaylan. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang kahit na isang aswang sa lugar na yon. Kung naririto kayo! Huwag kayong magtago at harapin niyo ako! Ganun lang kadaling ubusin ang mga kasamahan niyo at ngayon! Kayo naman ang aking tatapusin! Yan ang pagkakamali mo, Exoperio. Ang lahat ng mga nakalaban mo ay mga simpleng aswang labang. Hindi mo napatay ang mga dati mong kasamahan at maging ang mga kasama kong babaylan. Sa katunayan yan, nandirito silang lahat. Tusukan talaga. Hayop ka, Babaylang Sita. Sa wakas, pumasok ka rin sa patibong ko, Exoperio. Kapag namatay ka, ibibitin kong pinagpira-pirasong bahagi ng katawan mo sa mga puno at gagawin kong kwintas ang bungo mo. Sige mga kasama, paligiran nyo ang antingerong yan. Naging mabilis naman ang paglapit ng mga dating kasama ni Exoperio sa kanya. Maging ang mga babaylan ay naroroon din at may mga hawak silang mga itak at sakasibat. Lumapit doon si Minencio. Naisip mo bang hindi ako ang kalaban mo? Ang sumugod sa'yo ay isang aswang na inutusan lamang namin. Ang dami niyong satsat. Tapusin na natin to! Si Exoperio na mismo ang nagsimula ng kanilang laban. Ang mga kasama niyang may mga hawak na itak ay minabuti niyang disarmahan muna.
Alam niyang mas epektibo ang sibat sa malayuan, kaya nanatili siyang malapit sa mga kalaban niya. Habang nasa ganong sitwasyon, umusal si Exoperio ng kanyang dasal, ngunit natigilan siya nang biglaan siyang nilundagan ng isang aswang. Hindi niya inaasahan yon. At naging rason ito para mabuwal siya sa lupa. Nabitiwan din niya ang kanyang itak. Kinuyog siya ng mga aswang at wala siyang nagawa kundi ang magpumiglas. Matatapang lang kayo dahil marami kayo! Ang sabihin mo, Exoperio, napakahina mo. Hindi sapat ang taglay mong karunungan para gapiin kami. Uklat ka nga, pero mahina ka. Diyan ka nagkakamali, Hungang. Tingnan natin kung ano magagawa nyo. Umusal si Exoperio ng orasyon upang matulig ang mga aswang na kumukuyog sa kanya. Matapos niyang magdasal, ang bawat aswang na sumusubok na tarakan siya ng sibat at kalmutin siya ay napaatras lahat. Napahawak sila sa kanilang mga tenga at animoy may kung anong naririnig na nakakarindi. Ang ilan pa sa kanila nabuwal na sa lupa at patuloy pa rin sa pagtakip ng kanilang mga tenga at ang iba'y sumasabunot na sa kanilang mga buhok. Tignan natin kung sino mahina. Lahat ng mga aswang na yan, kapag tatamaan ng liwanag na nagmumula sa buwan, paniguradong masusunog at sasabog ang kanilang katawan. Napatingala sa buwan si Exoperio. Nakita niyang unti-unti na itong lumilitaw sa kalangitan. At natatamaan na ng liwanag nun ang mga aswang na hanggang sa mga oras na yon ay wala sa kanilang sarili. Sa pagtaas ni Exoperio ng kanyang kamay, napaungol ang mga aswang na naroroon. Ilang sandali pa, isa-isang sumabog ang katawan ng mga dating kasamaan ni Exoperio at maging ang mga babaylan. Yan ang nararapat sa inyo. O ano? Kayo na, Minencio. Babaylan Sita. Kayo na ang aking isusunod. Hindi ka magtatagumpay, Exoperio. Ngayon pa lang, puputulin ko na ang sungay mo. Mabilis na sumugod si Minencio kay Exoperio. Nakita naman kagad ni Exoperio yon at nagawa niya ang makapaghanda. Kayo ang puputulan ko ng sungay dahil mga demonyo kayo! Matapang kan talaga. Kaya ito ang nararapat sa'yo. Tingnan natin kung may epekto ang kabalat-kunat mo sa katawan kung ang itak na ito ang ihiwas sa balat mo. Sige, subukan mo. Tingnan natin. Umilag si Exoperio sa pag-ataking yun ng kanyang dating kasama. Gumulong siya para lapitan ang kanyang itak. Nang madampot niya ito, tumayo siya at mabilis na umatake kay Minencio. Naglaban silang dalawa ng itak sa itak. Marahil simpleng itak lang ito, pero sinisiguro ko sa'yo na mas matalim pa ito kaysa sa hawak mo. Kapag napatay na kita, Minencio, isusunod ko yung babaylang aswang na dinidiyos mo. Huwag kang magsalita ng tapos. Marami ka pang libretang babasahin bago mo kami tuluyang magapi. Diyan na muna kayo! Tingnan natin. Dahil na ituon ni Exoperio ang kanyang pansin sa babaylan, hindi niya na malayang lumapit na sa kanya si Minencio. Ito dapat sa'yo! Traidor ka! Kita mo na? Kahit na tinaga mo ako sa liig, walang naging silbi ang itak mo. Ngayon, ako naman ang susugod at tignan natin kung ano magagawa mo. Umusal ng orasyon si Exoperio upang magkaroon siya ng tagabulag at kakaibang bilis. Nang tumalab na ang bisa ng kanyang dasal, agad siyang lumipat ng pwesto sa katinaga si Minencio. Sa tuwing napapalingon ang dati niyang kasamaan at umaambang tataga, agad siyang lumilipat ng pwesto. Ano, Minencio? Masakit ba mga sugat mo? Inilibing ko lang naman ang aking itak sa mga mutyang makakapagwalang bisa ng mga kabal sa katawan. Sa akin lang hindi tatalabang itak na ito. Hayop ka talaga, Exoperio. Papatayin kita! Kung kaya mo, tingnan mo mga sugat mo sa katawan. Naliligo ka na sa sarili mong dugo. Anumang oras, pwede na kitang patayin. Napahalakhak si Minencio. Hinubad niya ang kanyang dugoang damit at sa isang pagkisap ng mga mata ni Exoperio, naging isa itong malaking toro. Nagbabaga ang kanyang mga mata
at naglalaway habang nakabasid sa antingero. Inihanda ni Exoperio ang kanyang sarili at sakto ring umusad palapit sa kanya ang toro, saka yumuko ito ng bahagya para manuwag. Kahit sa anong hayop ka pa magpalit ng anyo, hindi ako matatakot sa'yo! Sumugod ang torong aswang kay Exoperio at wala siyang nagawa kundi ang ilagan na muna ito. Dahil sa kakaibang bilis niya at tagabulag, mas lalong nahirapan ang toro na magtagumpay sa pag-atake. Nang magkaroon ng pagkakataon sa Exoperio, lumundag siya ng mataas at sumampa sa likuran ng naturang toro. Nagwala naman si Minesio dahil doon, pero wala itong naging silbi kay Exoperio. Ang bobo mo talaga, Minesio! Dahil nag-anyong toro ka! Bakit? Inakala mo ba magagapi mo ako? Tingnan natin! Mabilis na lumapit si Exoperio sa bandang leeg ng aswang. Umapit siya ng mahigpit dito gamit ang isang kamay. Samantala, ang isa naman niyang kamay ay may hawak na itak. Pilit na nagwala ang toro, subalit nagbigay lang yun kay Exoperio ng pagkakataon para magilitan ang kanyang leeg. Malalim ang naging sugat ng aswang, kaya mas nagwala ito. Noon din, umalis na si Exoperio sa likuran ng toro. Yan ang nararapat sa'yo, hayop ka! Mamamatay ka dahil sa iyong kahangalan! Patuloy na nagwala ang toro, kaya umusal na ng pantigal po si Exoperio. Dahil dito, mas nagwala pa si Minesio hanggang sa magkamali siya ng hinakbangan. Natisod siya at nabuwal, saka gumulong patungong ibaba ng bundok. Yan ang nararapat sa'yo, hayop ka. Iisa na lang ang problema ko. Teka, nasa na ba ang babaylang aswang na yun? Hinalughog niya ang paligid, pero hindi niya nakita pa si Babaylan Sita. Subalit hindi siya kumbinsido na umalis na doon ang babaylan. Magpakita ka sa akin, Babaylan Sita! Huwag kang magtago! Mag-isa ka na lang at wala ka ng kakampi! Hanapin mo ako kung kaya mo! Duwag ka, Babaylan Sita! Matapang ka lang kapag walang kalaban-laban ang kaharap mo! Sige! Harapin mo ko at nang malaman natin kung hanggang saan ang abilidad mo! Siguro nga hindi ka totoong babaylan. Dahil ang babaylan ay lumalaban ng patayan. Hindi ka gaya mo! Nagtatago! Hindi ako nagtatago. Tumingala ka at makikita mo ako. Hindi mo ginagamit ang pandama mo at yan ang ikababagsak mo! Tumingala si Exoperio at nakita niyang nakalutang sa ere si Babaylan Sita habang hawak ang kanyang tungkod. Hindi mo ko masisindak sa palutang-lutang mong yan. Tingnan natin kung hindi ka babagsak. Anong akala mo? Bibigyan kita ng pagkakataon para tirahin ako ng tigalpo at pabagsakin. Noon din, bumaba si Babaylan Sita at lumapag sa harapan ni Exoperio. Bago pa man makapaghanda ang lalaki, sinugod na siya ng babaylan. Hindi inaasahan ni Exoperio ang lakas at bilis ni Babaylan Sita. Gulat ka ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na nung binitiwan ng mga kasama mo ang kanilang karunungan, ako ang sumalo. Kaya nagagawa ko ng lumipad kahit nasaan yung babaylan lang ako. Napaka-demonyo mo talaga, Babaylan Sita. Lahat gagawin mo para lang magkaroon ka ng kapangyarihan. Hindi mo lang alam kung gaano kasarap ang magkaroon ng kapangyarihan. Halos kapantay na ang langit. Papatayin kita, hayop ka! Mabilis na sinugod ni Exoperio ang babaylan, ngunit nang akmang tatagain na sana niya si Babaylan Sita, biglaan itong nawala. Napaungol na lang siya noon nang makaramdam siyang may tumama sa likod niya. Babaylan Sita! Labanan mo ako ng patas! Huwag kang tumira ng patalikod! Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo ko kaya. Kung sumusuko ka na, sabihin mo lang. Napailing si Exoperio at noon din, ginamit niya rin ang kanyang bilis. Bago pa man makaatake ulit si Babaylan Sita, nagawa niya ng makarating sa bandang likuran ng naturang babaylan. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon pa si Exoperio at tinaga niya ito. Nasugatan ng babaylan, kaya napaungol ito at galit na humarap sa lalaking antingero. Ngayon, masaya ka na ba?
dahil nilaro ko na din ang laro mo. Tingnan natin kung sino mananalo sa ating dalawa. Ito ang dapat sa'yo! Bago pa man maisakatuparan ng babaylan ang pagsugod niya kay Exuperio, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan at lumitaw siya sa likuran ni Babaylan Sita. Tinaga ito ni Exuperio sa bandang batok na siyang naging rason para mabuwal siya sa lupa. Yan lang ba ang kaya mo, Exuperio? Masdan mo kung paano maghilom ang sugat ko. At sa muli kong pagbangon, sisiguraduhin kong madudurog ka. Tingnan natin kung sino sa atin ang madudurog, hangal! Kasabay ng paghilom ng sugat ng babaylan, nagkaroon siya ng malalapad na pakpak na kawangis ng sapaniki. Pumagaspas ito ng ilang beses at unti-unti siyang umangat sa lupa. Ang kanyang mga mata ay lalong nagbaga at ang kanyang mga kukoy humaba at naging matatalas. Ito ang kapangyarihang sinasabi ko sa'yo, na walang kapantay. Hindi ako naniniwala. Kung walang kapantay ang iyong kapangyarihan, sana'y wala ka rito sa lupa. Kung sa bagay, hindi ka dapat pumunta sa langit. Ang dapat sa'yo! Hindi na naipagpatuloy ni Exuperio ang kanyang sasabihin. Biglaan siyang dinagit ni Babaylang Sita at iniangat sa ere. Pilit namang nagpumiglas ang antingero, pero hindi niya magawa. Nabitiwan na rin niya ang kanyang itak dahil sa biglaang pangyayari. Tingnan natin kung sino madudurog sa mga bato. Tiyak na pulbos pati ang mga buto mo. Sige lang, Babaylang Sita! Pero sa oras na walang masamang mangyayari sa akin, titiyakin ko babalikan kita at magiging kapalaran mo rin na naging kapalaran ng mga kasamaan mo! Mas lalo pang pumaitaas ang babaylan. Tumatawa pa ito habang nakamasid sa paligid. Samantala, tahimik naman at kalmadong nagdasal si Exuperio. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pababayaan ng kanyang mga gabay at maging ng kanyang mga tangang agimat. Katapusan mo na, Exuperio. Mababawasan na ang hambog na tao rito sa mundo. Kung yan ang paniniwala mo, sige! Noon din, binitiwan ng babaylan si Exuperio at pinagmasdan ito habang nahuhulog sa bundok. Subalit sa kung anumang rason, tila nagmistula siyang bulak na marahang bumababa sa lupa. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakamasid ang lalaking antingero sa babaylan na nakalutang pa rin sa ere. Nagkakamali ka sa naging desisyon mo. Ikaw ang bubulusok sa ating dalawa dahil matagal ko nang naibaon sa katawan ko ang mutya ng bulak. Pagkakita ng lalaking antingero ng matayog na kawayan, naisipan niyang doon siya lalapag. Ipinihit niya ang kanyang katawan patungo roon at napangisi siya nang matagumpay niyang nagawa ang kanyang binabalak. Nakita yun ng babaylang aswang, kaya lumipad dito papalapit kay Exuperio. Mautak ka, Exuperio, pero hindi mo magagawang takasan ng kamatayan. Ngunit mas mauuna ka sa akin! Ito ang nararapat sa'yo! Mabilis na umatake kay Exuperio si Babaylang Sita, ngunit naging maliksi rin siya at nagawa niyang lumipat sa kabilang dulo ng kawayan. Ang bagal mo kapag nasa ere! Bilisan mo na magkaroon ka ng pagkakataon para mapatay ako! Akala ko ba'y makapangyarihan kang uri ng babaylan, ha? Ni wala nga naging silbi ang pagiging aswang mo! Sa ating dalawa, ikaw ang walang silbi. Ang dapat sa'yo, mamatay! Huling umatake ang aswang kay Exuperio, pero sa pagkakataong yun, nilabanan siya ng mano-mano ng antingero. Naglaban silang dalawa habang nakatayo sa pinakadulong bahagi ng kawayan. Pasalamat ka at may mutya ka ng bulak. Kung hindi, kanina ka pa nahulog. Ikaw ang magpasalamat dahil may pakpak ka. Kung wala yan, isa ka lamang babaylang walang alam gawin, kundi ang manakot sa mga walang kalaban-laban. Nang mga panahong yun, umusal ng orasyon ang lalaking antingero para magawa niyang tawagin ang makapangyarihang kidlat ng anghel na si Metatron. Pagkatapos niyang umusal, nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan ang lalaking antingero at noon din mismo, mabilis siyang lumipat sa sanga. Umalik ka rito, duwag! Hintayin mo ko riyan at nang malaman mo ang kalalagyan mo!
Susundan sana ni Babay Lansita si Exuperio, ngunit natigilan siya nang nagkaroon ng labis na nakakasilaw na liwanag sa kalangitan. Ayup ka! Katapusan mo na ngayon, Babay Lansita! Tingnan natin kung hanggang sa naabot ang kapangyarihan mo kapag kidlat na ni Metatron ang iyong mga kasagupa! Hindi! Hindi ito maaari! Idadamay kita, Exuperio! Mamamatay ka rin! Tinamaan ng isang malakas na kidlat si Babay Lansita. Napahiyaw na lang ito at hindi niya na nagawa pang balansehin sa ere ang kanyang katawan. Sinundan na lang siya ng tingin ni Exuperio hanggang sa ito'y nahulog na sa mga batuhan. Yan ang dapat sa mga kagaya mong demonyo. Magmula ngayon, magiging payapa na ang nayon at wala na rin banta sa mga tao. Kayo at ang mga kasamahan mo ay magsama-sama na sa impyerno kung saan kayo nararapat. Nagpasalamat si Exuperio sa Panginoon dahil pinakinggan nito ang pagsusumamo niya. Nagpasalamat din siya kay Anghel Metatron dahil sa malakas na kidlat. Mabuti na lang at kabisado ko ang aklat ni Metatron at nagawa ko itong debosyonan. Malamang, baka ako pa ang nahulog kung nagkataon. Mabilis na bumaba sa kawayang yon si Exuperio. Hinanap niya ang kinabagsakan ng babaylang naging aswang. Subalit hindi niya na nakita ito. Ang tanging naroroon sa bahagi kung saan bumulusok si Babay Lansita ay ang tumpok ng abo na marahil abo niya. Isang pambihirang pagkakataon na masaksihan kung paano sumabog ang kidlat ni Metatron. Mapalad pa rin ako. Dahil kahit ang mga bagay sa espiritual na mundo ay nagagawa kong masilayan. Minabuti ni Exuperio na lisanin na lang ang bundok na yon. Napagpasya niyang bumalik na sa kanyang nayon at doon na ipagpatuloy niya ang kanyang simple at payapang pamumuhay. Magmula noon, hindi na rin nagkaroon ng mga kaguluhan na kinakasangkutan ng mga aswang. Alam niyang ang sariling kasakiman sa kapangyarihan ang naging sanhi ng katapusan ng mga dati niyang kasamaan at maging ng mga babaylan. Ang paghahangad ng labis na kapangyarihan na kapantay ang langit ang tumapos sa kanila. Isang umaga, may dayong bata ang napadpad sa baryo ni na Exuperio at nakarating ito sa tapat ng kanyang bakuran. Ikaw ba si Exuperio? Oh, bakit? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Teka, mukhang natatandaan kita. Tama! Ikaw ang batang yon. Ikaw nga! Gusto ko po sanang matuto sa'yo. Gusto ko rin maging isang antingerong may mataas na aral. Tama po kayo. Ako po yun. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakas nang minsang umalis silang lahat para mambiktima. Ayon po kay Babay Lansita, magagamit daw po niya ako para mas mapalakas siya dahil isa raw po akong bertudes. Mabuti na lang at nagawa kong makatakas. Demonyo talaga si Babay Lansita. Pati ang batang walang kalaban-laban, gagamitin niya para lang makamtan niya ang kagustuhan niya. Mabuti na lang, boy, at nagawa mo makawala. At salamat sa Diyos, wala na si Babay Lansita. Bakit po? Ano po nangyari? Pinatay ko siya. Sukdulan na ang kasamaan niya, kaya kailangan na siyang gapasin. Ikaw, boy, kung talagang nais mo matuto, handa ka bang isakripisyo ang lahat para lang sa pagiging antingero mo? Ang pagiging antingero ay may kaakibat na responsibilidad. Kung hindi mo ito magagampanan na maayos, posibleng ikasasawi mo. Nakahanda po ako sa kung anumang mangyayari sa akin. Kung gayon, halika sa loob at sisimulan natin ang iyong pagiging antingero sa paglilinis ng iyong kaluluwa. Ang lahat ng bagay na ating gagawin sa araw-araw kailangan magsisimula sa paglilinis ng kaluluwa. Sige po, Maestro Exuperio. Magmula ngayon, kung mamarapatin niyo po, yan na po ang itatawag ko sa inyo. Sumama ang bata kay Exuperio at nang nasa loob na sila ng bahay ng antingero, nagpakilala yung bilang si Samuel. Sinabi niyang napapanaginipan niya ang lalaking antingero, kaya nais niyang matuto mula sa kanya. Sa pagdaan ng panahon,
naging disipulo ni Exuperio si Samuel. Ibinahagi niya sa bata ang mga aral niyang natutunan mula sa pagiging isang antingero at mag-aaral ng lihim na karunungan. Sa kabutihang palad naman, wala ring naging hadlang ang pag-aaral ng bata, kaya mas lalo itong lumakas at biyasa sa larangan ng kumbate. Kapag ako'y namatay, gusto kong ikaw ang magmamana ng lahat ng gamit ko. Alam kong gagamitin mo mga yon sa tama. Dahil kagaya ko, mas inuuna mo ang kabutihan. Hindi pa po kayo mamamatay. Marami pa tayong pagdadaanan. Alam ko po na mas lalo ka pa pong lalakas sa bawat araw na dumadaan. Napangiti na lang si Exuperio at nagpasya na siyang magpahinga. Ang bata naman ay patuloy sa pagsusunog ng kanyang kilay para pag-aralan ang mga libreta. At dahil isa siyang bertudes, hindi naging mahirap para sa kanya ang mapagana at makabisa ang mga aral mula sa mga libreta ni Exuperio. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, naging mahusay na antingero ang bata at handang ibuwis ang kanyang buhay para sa mga mamamayan laban sa mga nilalang ng dilim na pilit aagawin ang kapayapaan sa kanilang lugar. Ngunit naniniwala siya na hanggang may pananampalataya siya sa Panginoon at sa tulong ng kanyang mga natutunan sa kanyang maestro, kahit kailan ay hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan.